buhay ko man ang ipapalit. Idinidepensa kita, Ma'am Sara. I love you, Ma'am Sara. Ang aming Sarana Movement ay ito po ay mga voluntaryo. Sariling pera po namin ang aming ginagastos sapagkat naniniwala po kami na ipaglalaban po namin ang ating Vice President Sara Duterte dahil alam po namin na ang kanyang hangarin sa bayan ay totoo. Dapat po silang public servant. Wala kang makikita tungkol sa kurap. Sila ay tunay lingkod bayan ng ating bansa. Kaya nga sabi ko kanina, si Sara Duterte ang sagot ng bayan. Sa ikaunlad ng bayan, Sara Duterte ang kailangan. Napakasaya natin. Talaga, siya na po talaga. Sabi ng mga tao sana wala nang eleksyon. Duterte na lang lagi. Yun ang sinisigaw ng taong bayan. Duterte, Duterte, Duterte. Yan po ang sinasabi nila. Ngayon, sa susunod, palagay ko po, Ma'am Sara, 100% ang suporta namin sa iyo ng taong bayan. Ako po ang founder at National President ng Sarana Movement na Service in Action Response Advocacy for the Noble and Admirable Movement. Sarana Incorporation. Movement Incorporation. Ang ibig po sabihin po niya sa Tagalog ay ito ay naglalayon ng paglilingkod sa pamagitan ng agarang aktibong aksyon at pagtugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino na nagtataguyod ng mga mahalagang layunin na karapat-dapat ipagmalaki sa buong bayan. Itong Sarana Movement po ay buong Pilipinas po. Kasalukuyan po ay kami po ay nag-meeting ngayon ng Sarana Manila na nandito po aming Manila Head, nandito po ang 6 na distrito ng Maynila at nandito rin po sa aming pagpupulong ang aming NCR Head, nandito po ang aming Vice President for Luzon at ang aming National Secretary General ng Sarana Movement. Opo, yan po ang aming samahan. Sir, kailan po nabuo yung Sarana Movement? Actually, yan po yung matagal na namin po yan na Sarana Movement. Yan po ay registered lang noong etong February 14. Kaya po natagal lang ang pagbibigay sa amin ng approval dahil po sa mga pangangailangan na kailangan ng SEC. No? Kaya yan, nakabuo po kami ng mga Board of Trustee at other permanent document na kailangan na may submit namin sa SEC. Ay sir, ilan na po yung member nitong Sarana Movement? Ay, national po yan. Yan po, meron na ho kami sa Samar Leyte. Meron na ho kami sa Cebu City, sa Cebu. Meron na po kami sa dito po sa NCR, sa Cavite, Laguna, Bataan, at Bulacan. At sa ibang parte pa ng Davao. Meron po kami Davao, sa Mindanao, sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Norte, at sa Region 11 po, sa Davao City. Opo. Sir, paano po ba, kanibawa, meron pong tayong mga kababayan na gustong sumali sa Sarana Movement, paano ba sila makakasali, sir? Ay, madali lang po yung sumali yan. Kapag ikaw ay talagang gusto mong, ang idol mo si Sara Duterte, no, meron po kaming mga kanya-kanya sa distrito, barangay, na leader. Doon po ay merong form na pipirmahan mo na willing kang mag-miyembro ng aming samahan na Sarana. Wala pong anumang kailangan po doon, kundi ikaw personally mag-a-apply at pipirma ng form na katunayan ay gusto mo sumapi sa Sarana Movement. Sir, parang voluntaryo lang. Opo. Actually, isa pa nga ito, maraming salamat sa iyo. Ang aming Sarana Movement ay ito po ay mga voluntaryo. Sariling pera po namin ang aming ginagastos sapagkat naniniwala po kami na
ipaglalaban po namin ang ating Vice President Sara Duterte dahil alam po namin na ang kanyang hangarin sa bayan ay totoo. Walang kurap, tatahimik po ang bayan at uulad ang bayan. Kaya nga kasabihan, pag ang bansa ay tahimik, ang ating mga negosyante, ang ating mga na magninegosyo sa ibang bansa ay siguradong magpipili po rin. Sir, ano po yung katangian na nakita natin sa mga Duterte na gano'n na lang po yung pagsuporta natin, lalo po kaya VP Inday at kaya Tatay Digong? Unang-una, tapat po silang servant. Tapat po silang public servant. Wala kang makikita tungkol sa kurap. Sila ay tunay lingkod bayan ng ating bansa. Kaya nga, sabi ko kanina, si Sara Duterte ang sagot ng bayan. Sa ikaulad ng bayan, Sara Duterte ang kailangan. Sir, masasabi niyo po sa mga naninira, sa mga Duterte, lalo na po kaya VP Inday? Masasabi ko lang po sa kanila, sana ay dahan-dahan lang po sa kailang pagsasalita. Kapag si Sara Duterte po ay isang tunay na lingkod bayan, siya ay pinagkakatiwalaan. Meron po siyang 32,000 votes. 32 million. 30 million. 32 million votes na naniwala sa kanya sapagkat ang paniniwala ng tao at naniniwala sa kanya siya ay tunay na public servant na hindi corrupt at tunay na maglilingkod sa bayan at pag-asa po ng ating bayan. Sir, ano pong mga komento niyo dun, sir, kasi si VP Inday ay number 1 sa mga lahat ng officials ng ating government, lalo na sa DepEd bilang isang secretary. Ano pong komento niyo dun, sir? Ay, masasabi ko yan. Talagang totoo naman yan. Ang survey, 81% po yata nasa survey. Totoo po yan. Ang napakasaya natin. Talaga, siya na po talaga. So, ibig sabihin, sir, hindi gumagana yung mga paninira sa ating mahal na VP Inday kasi number 1 siya sa survey po eh. Hindi nga po pinapansin yung paninira sa kanya. Dahil alam po ng taong bayan ay pawang kasinungalingan at walang katotohanan ang lahat ng kanilang ibinabato sa mahal nating Vice President ng ating bansang Pilipinas. Sir, komento niyo lang po tungkol dun sa pagsasali sa pangalan ng ating VP Inday sa issue dyan sa ICC. Masasabi ko po lang yan ay isang political propaganda lamang. Kaya ang taong bayan, alam nila ang katotohanan, kaya po sila ay hindi naniniwala. Kung may naniwala sa kanila, dapat ang kanyang popularidad sa survey, dapat mababa. Bakit tumaas? Meaning, hindi naniwala ang taong bayan sa ginagawa nila. Sir, mapunta po tayo kaya dating Pangulong Duterte. Sir, ano pong masasabi niyo sa kanyang performance sa 6 na taon bilang presidente po? Sabi ko sa kanya, ay successful, walang bahid na kurap, at nagkaroon ng katahimikan, zero criminality, no? Naging tahimik. Yan nga po ang gusto ng ating bansa, ng taong bayan sa ating bansa. Tahimik, tahimik, tahimik. Kasi noong panahon niya, natuwa ang taong bayan. Sana nga sabi ng mga tao sana wala nang eleksyon. Duterte na lang lagi. Yun ang sinisigaw ng taong bayan. Duterte, Duterte, Duterte. Yan po ang sinasabi nyo. Kaya ngayon, sa susunod, palagay ko po, Ma'am Sara, 100% ang suporta namin sa iyo ng taong bayan dito sa Pilipinas. Sir, ano pong masasabi niyo kung halimbawa tumakbo si Tatay Digong sa next election bilang senador? Wala akong masasabi. Wala akong masasabi kung saan tatakbo siya. Pero pabor kayo, sir? Ako, gusto niya ko maglingkod sa bayan. Okay, basta paglilingkod ng Duterte sa bayan. Approve 100%. Sir, personal na message na lang po sa ating dating Pangulong Duterte. Mr. President, Duterte, ako po'y masaya. Nakikita ko malusog ka pa. At gusto mo talagang ang iyong paglilingkod sa bayan patuloy pa. Salamat sa iyo, Mr. President Duterte. At syempre, personal message sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Ay, syempre po. Si Ma'am Sara Duterte, ang ating Vice President. Ang message ko, Ma'am, buhay ko man ang ipapalit. Ididepensa kita, Ma'am Sara. I love you, Ma'am Sara. Sir, last pahabol na lang. Opo. Ano po, masasabi niyo po bang
the best president si dating Pangulong Duterte? Opo, 100% po. Dahil yan ang gusto ng bayan po, dahil nagkaroon ng tahimik ang bayan. Zero criminality. Ang droga nawala. Nakita ko ang katahimikan ng buong bansa. Tahimik ang buong bansa. Kaya ang taong bayan, kung wala nga lang election, dapat siya na huli kaso, meron tayong demokratikong bansa, kaya dumaan tayo sa tamang proseso. Alright. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po. Sara na! Sara na! Sara na!